Namuo pang galit ni Britney na sabihin ni Althea sa kanya na walang naging problema ang branch nito sa Paris nang tumawag to sa kanya. Ibig sabihin, ang mga sinabi nitong rason ay pawang kasinungalingan. Walang dahilan upang magsinungaling sa kanyang hipag. Wala itong makukuha. Alangan namang pagawain sila nitong mag-asawa. Imposible yun. Napagtagpi-tagpi ni Britney ang mga tawag ni Kenji. Gigil na siya, hindi niya lang ito pinansin dahil baka maapektuhan na naman ang mental health niya at ang katawan niyang patuloy pa rin sa recovery. As long as okay sila ng mga bata sa villa, magiging kalmado pa rin siya kahit na gusto na niyang sugurin ng asawa. Kung nasan man ito ngayon at naroroon at ibubukhang booking na. Nahuli na naman niya ang kasinungalingan nito na parang wala ng katapusan. Oo, sumama ang loob niya big time na naman pero kinalma na lang niyang kanyang sarili para sa mga bata. Pasasan ba't uuwi rin naman ang lalaki sa kanila. Doon na lang siya babawi. Imposible na habang buhay ito manatili sa kung saan ito. Itinuon na lang niya ang pansin sa mga batang kada makikita niya unti-unti nilang pagiging close ay napapasaya nitong puso niya. Napapagana pakiramdam. Close na talaga si Noah at Andrea, no, Madam Britney? Hindi na nagagalit si Noah kapag karga mo si Andrea. Maligayang saad ni Manang Elsa ng mahuling babae na pinagmamasdan na lang dalawang bata na mahimbing na natutulog. Pagkatabi mga to sa kama, kasama ni Britney sa master's bedroom nila. Yung hindi nakakilala sa kanila ay paniguradong isiping magkapatid talaga sila. Hindi na madamot si Noah, big boy na kasi. Nagpapakuya na sa kay Andrea. Sinishare ka na niya sa baby sister niya si Andrea. Oo nga Manang Elsa, sana lumaki silang parehong healthy at masaya. Doon pa lang magiging panatag ng loob ko. Wala na ako ibang mahihiling pa kundi ang pagiging maalwa ng buhay nilang dalawa. Sabay silang napatingin sa patuloy na pag-ilaw ng cellphone ni Britney. Sa pagkarindi niya tinanggal niya ang tunog noon. Tawag na naman yun ng kanyang asawa, wala pa rin siyang balak na kausapin to. Hinihintay niya na lang na magsawa to, kung hindi naman, ay ang umuwi na lang to ng bansa ngayon. Ayaw mo pa rin kausapin si Mr. Barrowell, Madam Britney? Ayoko. Kung gusto niya ako makausap, umuwi siya ng bansa. Saka pa lang ako makikipag-usap ng matino sa kanya. Dadaanin niya ako sa tawag. Kapag sinigawan niya ako, paano ko siya masasaktan? Dinaan niya sa biro ni Britney na puno pa rin ng paninindigan niya na ipinagkibit lang ng balikat ni Manang Elsa. Masasabi ng matanda na nagbago ng amo, hindi nito gaya ng dati. Mula nang maoperahan ay masyado na itong naging matatag at matapang. Gusto ko sa personal na mag-usap, period. Makailang beses na napamura si Kenji habang pabalik-balik ang lakad at nakapamewang. Humigpit ng hawak niya sa kanyang cellphone. Sawang-sawa na siyang makinig sa busy tone ng number ni Britney. Ayaw pa rin siya nitong kausapin. Nalaman niya kay Caroline na nakalabas na ito ng ospital at nakauwi ng muli ng kanilang villa sa Manila. Ang pinuputok pa niya ng butse at pinandigan nitong isasama doon ang anak ni na Andre. Minit pang ulo niya. Talagang sinusubukan mo pasensya ko, Britney. Hinahamon mo talaga ako makipag-away sa'yo. Pagbibigyan kita. Sa ating dalawa, hindi ako dapat ang nagpapakita ng karuwagan. Ibinigay ko lahat sa inyo nung nasa ospital kayo. Tapos ganitong gagawin mo sa akin? Heck, no way. Humanda ka. Alam niyang galit ang asawa dahil sa mga nasabi niya tungkol sa bata. Dala lang naman yun ang bukso ng damdamin niya. Hindi rin binabasa ni Britney ang mga messages niya. May klima niyo naman na novela sa haba. Ginulo na niyang buhok. Pinairal na naman kasi nitong pagiging matigas ng ulo. Sa pag-alis niya, nakabuela rin ang sungay nito. Tinaas na ni Kenji ang isang kamay upang kunin ang atensyon ng mga tauhan na kasama niya. Lumapit ang mga to. Mr. Barrowell, may pag-uutos po ba kayo? May sinabi tong ilang mga salita sa kanila at matapos na tumango ay umalis ng ilan sa mga tauhan niya. Umaliwalas na mukha daw ni Kenji, yung tipong parang nanalo na siya. Tingnan natin kung hindi mo ko ngayon kausapin, Britney. Makahulog ang ngisi na ni Kenji. Malakas na palahaw ng iyak ni Manang Elsa ang mabilis na nagpalabas kay Britney ng villa upang hanapin to. Kakatapos niya lang paliguan si Noah na nakabalot pa sa tuwalya. Nawindang siya na baka napano ng matanda. Ano nangyari sa iyo, Manang Elsa? Nakalupasay ito sa damuhan habang hawak ang nanginginig niyang mga kamay ang stroller ni Andrea. Wala yung laman. Parang nagbalik sa isipan ni Britney nangyari noon sa kanyang anak na si Noah. Nang mawala to, mariin siyang napapikit. Tinambol ng tibok ng puso niya sa loob ng kanyang dibdib. Pilit niyang kinalamay ang kanyang sarili na maging matino ang kanyang pag-iisip. Hindi siya pwedeng mabaliw o kung hindi naman ay ang mawala sa kanyang sarili. Kagaya na lang nangyari nung nawala si Noah. Binantayan ko naman siya.
Nalingat lang ako ng konti at bigla na lang siya naglahong parang bula. Bumuhos pang luha nitong hindi na maitsurahan ang buong mukha dahil sa kanyang luha. Paskwat na naupo sa harap niya si Britney upang yakapin siya ng mahigpit at pakalmahin. Naunawaan niya naman to. Manang Elsa, kalma. Hindi siya mawawala kung walang kumuha. Lalo pang lumakas ang iyak ng matanda na nariwa sa isipan nito nangyari noon kay Noah. Siya rin ang bantay tapos naulit na naman to ngayon. Madam Britney, baka kinuha na naman yun ng... Shh! Kalamayin mo sarili mo. Tumahan ka na. Ako nang bahala. Sabit ni Britney na pilit nagpapakatatag. Naisip niya ng bagay na yon. Malamang ang asawa niya salarin sa pagkawala ng bata. Tatawagan ko si Caroline. Huwag kang mag-alala. May babalik din sa atin si Andrea. Tumayo ka na. Madam Britney, paano kung... Shh! Tama na. Muling saway sa kanya ni Britney na tumayo na sa pagkakasquat niya. Hindi niya ipinahalata sa mga kaharap na kulang na lang ay mahimatay siya sa sobrang pag-aalala. Hindi niya pwedeng pangibabawin yun kahit na bibigyan ng kalamnan niya sa isiping nasaan ito. Kailangan niyang makaisip ng ibang taktika. Tinawagan niya si Caroline. Pinapapunta niya lang naman ito sa villa. Hindi niya sinabing tunay na rason. Baka makatunog si Kenji sa kanyang pinaplano. Mrs. Barrowell, ano po problema? Gusto kong puntahan si Kenji sa Paris ngayong araw. Surprise visit ba? Hihingi sana ako ng tulong sa'yo, simulan niya. Yun lang ang naisip niyang tanging paraan upang matigil ng kabaliwan ng asawa. Kilala niya to. Maaring malupit siya sa ibang tao pero pagdating sa bati may malambot ng puso. Hindi niya makakayang pumatay ng isang inosenteng sanggol na wala pang kamuwang-muwang. Gusto lang siya nitong turuan ng leksyon dahil patuloy niyang ini-ignore ang mga tawag nito sa kanya. Pwede mo ba akong tulungan na mag-book ng plane ticket? Huwag mo rin sanang sabihin kay Kenjing pupunta ako. Miss ko na kasi siya. Huwag mo rin akong tanggihan ha. Ibigay mo na sa akin to bilang regalo mo. Makikita ang pag-alinlangan sa mga mata ni Caroline matapos niya marinig ang sinabi ni Britney. Kung gagawin niya sinabi nito, ibig sabihin lang noon ay pagkakanulo niyang kanyang amo. Alam niya kasing katotohanan kung ano talagang pinunta ng amo niya sa Paris. Nahulaan naman ni Britney ang pag-anilangan niya. Sige na, Caroline. Ngayon lang naman ako humingi ng pabor sa'yo, hindi ba? Hindi pa rin nakahumang sekretary ni Kenji. Don't worry, hindi ko sasabihin tinulungan mo ko. Ang makakarating sa asawa ko'y ako ang may gawa ng lahat. Patuloy na kumbinsi sa kanya ni Britney. Hindi pwedeng humindi ito sa kanya. Naniniwala siyang tutulungan na rin siya nito. Hindi kita idadamay at paniguradong pag-iinitan at pagagalitan ka. Akong tatanggap na lahat na magiging galit. Yun ay kung sakaling magagalit nga siya. Nahulaan ko matutuwa yun kapag nakita na ako. Hindi ba? Effort ko eh. Walang nagawa si Caroline kung hindi ang pagbigyan ng asawa ng kanyang amo. Ura-urada siyang nag-book ng flight ni Britney at ibinigay niya rin ang address ng villa kung saan umano na mamalaging amo pansamantala. Hindi na nagtaka si Britney kung hindi tumuwi sa sariling bahay ng kapatid nitong si Althea doon. Paniguradong may kalokohan. Mrs. Barrowell, huwag niyo pong kakalimutang magpapalit ng currency na ginagamit sa bansang pupuntahan niyo. Nakangiting paalala ni Caroline ay kinatangulan ni Britney. Nasa plano na niya yun ng airport pa lang ay gagawin na. Mag-iingat po kayo sa magiging biyahe niyo, Mrs. Barrowell. Pwede niyo po akong balitaan oras na naroon na kayo. Bilang pasasalamat na niyakap ni Britney si Caroline na wala na naging kibo pa. Pinagmasdan lang niyang likod ng asawa ng amo. Malakas ang kutob niya. Malamang nakakutob to sa kanya. Ganun pa man malinis ang hangarin niya. Siya man ang tumulong na mag-book ng flight. Ni Britney ginamit niya ng details ng asawa ng amo. Ano't ano man ang mangyari magkahulihan man ay hindi madadawit ang kanyang pangalan at hindi rin siya mawawalan ng trabaho dito. Madam Britney, buo na po ba talagang desisyon yung puntahan si Mr. Barrowell? Bakit hindi niyo nalang hintayin na umuwi? Baka po kung anong mangyari sa inyo. Kagagaling niyo lang pa sa malalang operasyon. Hindi rin po kayo nagpaalam sa doktor niyo. Ang layo na magiging biyahe niyo, isa pa, may paparating kang check-up next week. Pakailang best na pinigilan ng matandang plano ni Britney. Kailangang mahanap natin si Andrea bago mahuli ang lahat man ng Elsa. Magpatulong na lang tayo sa pulis. Bakit kailangan niyo pumunta ng Paris? Hindi ipinaalam ni Britney ang tunay na hangarin niya kung bakit siya aalis. Baka kumalat pa yun at makarating kay Kenji. Hindi naman sa hindi niya pinagkakatiwala ng matanda. Malaking ang tiwala niya, kaya lang ay baka madulas to. Paniguradong mabubulilyaso ang kanyang plano. Yun ang buong akala niya. Malakas ang kutob ni Manang Elsa na may kinalaman nga sa nangyari si Kenji. Hindi siya bingi upang hindi marinig ang usapan ng mag-asawa na madalas na nagtatalo nung nasa ospital pa sila. Gayunpaman hindi naman siya dito nag-usisa.
Hindi ka na ba talaga mapipigilan, Madam Britney? Umiling si Britney habang abala sa pag-impake ng kanyang mga dadalhin. Ikaw na munang bahala kay Noah habang wala ko. Nangingilid ang luhang tumangula sa kanyang matanda. Hindi niya na talaga kayang pigilan pang amo niya. Opo, Madam Britney, ako na pong bahala. Sana makabalik kayo kagad. Huwag po kayo magtagal sa Paris. Sang mahigpit ni yakap sana at ilang minutong halik sa magkabilang pisngi nito at umalis na ng villa si Britney. Noon na lang siya muling makakalabas at aminin niyang nakaramdam siya ng excitement. Inihatid siya ni Caroline sa airport. Noong una'y ayaw ni Britney yon pero iginit ng sekretary na hayaan niyang gawin ang bagay na yon para dito. Mag-iingat kayo sa biyahe, Mrs. Barrowell. Maagang tinapik ni Britney isang balikat nito bilang pasasalamat sa mga nagawa ni Caroline. In case na matagalan ako sa Paris, tingnan mo rin sana si Noah at Andrea. Hiling pa dito ni Britney. Huwag kang mag-alala, Mrs. Barrowell. Hindi pa babayaan ni Manang Elsa ang dalawang bata. Hindi nabanggit ni Britney sa sekretary na wawala si Andrea dahil baka mabulilya sa naman ng plano niya. Wala rin namang kamali-mali ang sekretary sa nangyaring pagkawala nito. Kaya naman hindi siya nagkomento sa sinabi. Maraming salamat, Caroline. Tuloy-tuloy na pumasok si Britney sa loob ng airport hila ang kanyang maleta. Paglapag ng sinasakyan niyang eroplano sa airport ng Paris ay hindi niya diretsong pinuntahan ang address ng villa kung nasaan ang kanyang asawa. Hindi niya rin sinadya ang bahay ng hipag na si Althea. Humanap siya ng hotel upang doon mag-check-in. Matapos na may pasok ang kanyang maleta ay nahiga siya sa kama. Aminin niya silat siya ng kanyang katawan ay sobrang napagod siya. Hindi birong halos isang buong araw niyang flight patungo doon. Nakarecover ng katawan niya pero hindi pa lubusan. O kaya naman pinili niya na munang itulog yun upang meron siyang maging lakas sa harap ng kanyang asawa na paniguradong magugulat. Hindi kasi nito inaasahan ng bigla niyang pagsulpot sa bansang iyon. See you tomorrow, Kenji. Kumain lang ng breakfast ni si Britney kinabukasan bago siya lumabas ng hotel. Hindi niya maintindihan ngunit ang instinct niya ay tagong kutsilyo na ginamit niya sa pagpapalaman ng butter sa tinapay sa ilalim ng kama. Bandang may unan bago inilabas niya ang tray ng kanyang pinagkainan. Kumuha siya ng taxi sa labas ng hotel at sinabing address ng villa na binigay ni Caroline. Malakas ang kutob niyang naroon si Kenji at ang kabit niyang malamang ay kilala niya. Naramdaman pa ni Britney mapait na likidong gumapang sa kanyang kalamnan nang tumigil ang taxi sa harap ng isang marangyang villa. Oo, mas magandang villa nila sa Pilipinas pero kung ikukumpara sa cost nito, malamang ay mas malang villa na nasa kanyang harapan. May security rin ng gate noon. Taas ang noong lumapit na siya doon. Who are you, miss? And what are you doing in this exclusive neighborhood? Tinasa ni Britney ng kilay ang security. Gusto niya itong tarayan na alam niya namang meron siyang karapatan. Hi, I am Kenji's Barrowell's wife. Naguluhan ng security guard dahil ang alam niya ay ang babae na sa loob ng villang asawa ng kanilang amo. Can you open the gate for me? I badly wanted to meet my husband right now. Parang hindi naniniwalang guard pero nang ilabas na ni Britney ang kanyang mga ID at family picture, nagkukumahog na itong binuksan ng pintuan. Napangiti na si Britney. May kapangyarihan pa rin siya bilang legal na asawa ni Kenji. Thank you. Dumukot si Britney ng ilang bills sa kanyang sling bag na dala't inabot sa security guard. Hindi niya ugali yun pero gusto niyang bigyan to ng reward. Pagtanaw lang yun ng utang na loob niya dito dahil pinapasok siya nang dito tumatawag sa loob. Kung sa iba lang yun, malamang nalaman na ni Kenji naroon siya bago siya makapasok dito. Please accept this. It's not a huge amount, but it can be used to buy some snacks later. Hindi na nagpatumpik-tumpik ang security guard na kinuhang pera. Thank you, Mrs. Barrowell. Matingkad ng sikat ng araw na pumapasok sa loob ng bakuran ng villa. Yari sa batong danat na babalot ng merbuno grass ang buong bakuran, kagaya rin ng kanilang villa sa Pilipinas. Mabilis ang naging lakad ni Britney patungo sa may pintuan, nang maalalang hindi siya pumunta doon upang hangaan ang ganda ng naturang lugar. Ilang minuto pa ay nagawa na niyang marating ang nakabukas na entrance. Diretso siyang pumasok sa hall nang walang paalam. Nabutan niya doon ang mga kasambahay na nilalagyan ng dekorasyon, ang buong bahay na tila may okasyon. Naks, talaga namang nagawa pa niyang dagdagan ang mga katulong niya. Iginala ni Britney ang kanyang mga mata sa paligid at nanlaki ng mga mata niya nang makitang malaking wedding picture na nasa pader ng pamisala. Hindi nga siya nagkamali ng kutob. Ang babaeng si Monica at si Kenji kasi yon. Wow, hindi ko to in-expect. Sa wedding picture ay magkayakap ang dalawa na animoy mahal na mahal nilang bawat isa. Alam niyang edited lang yon. Magaling kumilatis ang kanyang mga mata ng totoo sa hindi.
kaya ilalaban niyang edited yon. Ganun pa man hindi niya pa rin mapigilang kumulong dugo. Habang siya patong-patong ang problema sa Pilipinas, naritong kanyang asawa at ang sabi business trip ang pinunta, kung kaya siya umalis. Nakikipaglaro ng bahay-bahayan kay Monica. Napakagaling naman talaga ng kanyang asawa. Nakokonsensya pa siya noon kasi parang ang demanding niya gayong alam naman niya kung magkano ang binitaw nitong halaga sa pagka-hospital niya. Hindi niya dapat pala yun maramdaman dahil nagpapakaligaya ditong asawa habang siya ay nakikipaglabang huwag mabulag at mabilis na makarecover at gumaling. Tapos ito pang may ganang sumbatan siya ng kung ano-ano sa tawag. Ang kapal, humanda kayo sa akin. Wala pa sa kanyang nakakapansin dahil abalang lahat sa kanilang mga ginagawa. Ganon din ang kanyang asawa na akala mo'y walang pamilyang iniwan sa Pilipinas. Prenteng nakatayo to na patalikod sa banda niya. Nagmamando kung saan ilalagay iba pa nilang mga. Sa paningin ni Britney, fake and edited wedding picture ng dalawang manloloko. Mr. Barrowell, is it okay to hang this frame here? Please tell us what you think, Mr. Barrowell. Mrs. Barrowell told us that we need to put some frame on this side otherwise it will be too empty. Gusto magpapalakpak ni Britney sa pagbanggit ng maid sa Mrs. Barrowell na title niya. Si Monica na palang bagong Mrs. Barrowell. Hindi siya na-inform. Hindi pa nga niya nakita ang divorce papers nila. May maangkin agad ang title niya. Perfect palang dating ko. Baka pwede akong makikain ng handa nila. Napatungo na noon si Kenji na makitang tumunog ang kanyang cellphone sa panimagong message nito. Just do whatever you want. Sagot ni Kenji na natiling mga mata sa screen ng cellphone. Nahigit niyang hininga ng mabasang message na isa sa mga tauhan niya na wala sa vilang asawa niya sa Pilipinas. Hindi ito bumalik nang umalis. Naalarma siya. Ang una niyang naisip ay baka biglang naglayas ng asawa. Nilagay niya sa tengang cellphone upang tawagan ng asawa, ngunit pag-ikot niya nagulat siya sa nakita niya. Si Britney, ang tunay na asawa niya. Nakatayo ngayon sa mismong harapan niya at masamang tingin pinupukol sa kanya. Mga tingin puno ng puot, hinanakit, mga tingin parang lalamunin siya ng buo. Pumunta to ng Paris nang hindi nakakarating sa kanya. Paano nangyari yon? Paano nito nagawa yon? Imposibleng tulungan to ni Caroline. Tsak na malilintikan to sa kanya oras na gawin to ng secretary. Han, anong ginagawa mo dito? Halos hindi yun lumabas sa bibig ni Kenji na parang tatakasan na ng ulirat. Namutla ng mukha nito na animo ay nakakita siya ng multo sa katauhan ng kanyang asawa. Humigpit ng hawak ni Kenji sa kanyang cellphone na nagawa na niyang ibaba. Hindi pa rin siya makapaniwala. Halos mangalit naman ang mga ngipin ni Britney na kulang na lang ay sagurin niya na to. Hindi na mahigpit na yakap kung hindi nakakuyom niyang dalawang kamao. Gusto na niya itong durugin. Mali ang lahat ng mga nakikita mo ngayon dito, Han. Walang totoo. Hayaan mo magpaliwanag ako. Napatras na si Kenji nang malalaki ang naging hakbang ni Britney palapit sa kanya. Binalot na ng takot ang buo niyang katawan dahil sa hindi kumukurap nitong mga matang nakatuon pa rin sa kanya. Ilang beses niyang tinasang kamay upang pahintuin ng asawa, ngunit hindi naging effective. Parang wala nang ibang nakikitang asawa. Walang totoo. Tama ka, Kenji. Sambit ni Britney na tumigil sa paglapit na makita niyang malapit ng mabangga ng likod ng asawa ang mga maid na may hawak na wedding frame. Naistorbo na sila at nakamaang na rin sa kanila. Wala ni isang totoo sa mga sinabi mo. Important business trip? Kalmadong boses na mahinang natawa pa si Britney. Britney, hayaan mo ko. Eto na yon. Iniwan mo ko sa ospital habang yakap ng dilim dahil na naman sa babae mo. Magbabago? Nasaan ang pagbabago sinasabi mo? Nasaan ang pagtitinong pinangako mo? Ang lakas pa ng loob mong magalit sa akin dahil may-ari ng korneyang natanggap ko? Ano na namang kalokohan mo to ha, Kenji? Nakokonsensya pa ako. Hindi magawang itulingin ni Britney dahil mas tumitinding galit niya. Parang halaman yung patuloy na dinidiligan niya. Anong mangyayari ngayong nalaman na ni Britney ang tunay na dahilan ng pag-alis ni Kenji? Anong ganti ang gagawin niya kay Monica? At sa asawang walang ginawa ko hindi saktan at magsinungaling sa kanya. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.